So, sa video na 'to guys, i-discuss ko sa inyo kung magkano ba yung nagastos namin sa lahat ng naging proseso namin dito sa pag-ayos ng papel namin para mapunta dito guys sa Australia. So ngayon guys, medyo mahaba ito. So, meron akong part 1 at saka part 2 na video. So, ililink ko yun dito guys. Kung anong work ko, anong pathway yung kinuha namin. Yes po, hindi po biro ang nagastos natin dito sa pag-ayos ng papel dito guys para mapunta sa Australia. So, ngayon guys, sabi ko sa inyo para nagbibidahan lang tayo, no? So, para light lang, alam mo yon. So, ngayon guys, titingin ako dito kasi guys, nandito sa may table yung mga papel, yung mga listahan natin at ito ay may mga petsa at may mga halaga kung magkano yung mga nagastos natin, no? Kaya kailangan meron tayong Codigo. Ayan. So, unahin natin, ano? So, una, di ba sabi ko nga sa inyo, yung una naging pathway namin talaga is for, anong tawag dito, student visa. So, ngayon guys, for student visa, so, syempre, kailangan mo yung mga lahat ng credentials mo and everything. So, una, nag-member ako guys sa APUni. Titingnan ako dito kasi andito yung halaga nga kung magkano guys yung mga nagastos natin, ano. So guys, sa APUni ang membership ay $15.99 US. So magme-member tayo dyan kasi yan yung ginagamit natin na, yan yung ginamit namin guys na app para makapag-review na may mga mock exam for PTE. And at the same time, nagre-review din tayo sa mga videos guys sa YouTube. Maraming napaka-helpful na mga videos doon na pwede nyong panoorin para maging guided kayo kapag nag-exam kayo, yung mga techniques ganyan sa PTE exam. So una guys, computing natin kung nakailang PTE tayo. So guys, nakapag-exam ako ng 3 noong 2024. At ang bawat exam guys ay nagkakahalaga ng $240 US ang isang exam ng PTE. And then, nakatatlong exam ako noong 2024. Tapos nag-exam ako ngayong 2026 kasi guys, nung nag-ayos na kami ng visa ay na-expired na yung mga bala natin ng PTE, ano? So, na-expired na siya kasi may validity lang siya guys. So, sabi ko, kailangan mag-exam na ako guys. So, nag-exam pa si Inday. Umapat pa siya guys. And then, si Daddy, kailangan din. Syempre, partner yon. Partner ay kailangan mag-exam for visa purposes guys, no? So, sa PTE, nakalimang exam tayo ng PTE. 4 sa akin, tapos isa kay Dad. And then, that is $240 US bawat isa. $240 US times 5. O, kumpitin nyo na yan guys. And then, sabi ko sa inyo, after ko mag-IELTS, ay mag-PTE, nag-IELTS pa ako. So, ang IELTS guys, una, syempre hindi tayo sasabak sa IELTS nang hindi nagre-review center. Kasi guys, iba yung IELTS compare mo sa PTE. So, napaka-iba. So, para sa akin, sa experience ko, mas mahirap ang IELTS. Experience ko lang yun guys ha. IELTS review cost 5,500 pesos. Ayan, and then, nung nag-exam tayo, ang IELTS exam costs 12,350 pesos. Yes. And then, nung marami na tayong bala for English exam, yung mga sa English result natin, guys. So, nag-ayos na ako ng NZQA, IQA. So, guys, kasi sa pagpapa-assess ng mga credentials nyo sa New Zealand, kasi yung unay plan A ko nga, sabi ko sa inyo mag-student visa ako, tapos naging plan B na magti-teacher ako, magtuturo ako sa New Zealand. So, kailangan syempre magpa-register tayo doon para makapagturo. Kasi hindi ka makapagturo doon guys kung hindi ka registered teacher ng New Zealand. So, merong New Zealand IQA which is 746 New Zealand dollars. So, yun guys ay dalawang credentials yung pwede mong ipasa. Let's say, tapos ka ng bachelor, tapos ka ng masters. So, ngayon guys, kasi meron pa akong PhD, so 3 siya. So, nag-add pa ako ng NZQA Standard IQA for my PhD ng 445 New Zealand dollars. So, nag-add up tayo kasi 3 yung credentials natin. Ngayon guys, sabi ni NZQA, sabi niya, yung PhD mo, kailangan ipa-verify mo, ipa-check mo siya sa WES, WES or yung World Education Services. So guys, nakipag-usap pa ako sa school para makipag-verify sila sa WES.
Ang WES guys ay yun ay evaluation degree verification. So ang halaga nun ay $55. So nagbayad tayo doon, tapos yung result nun pinasa natin guys sa NZQA para ma-push na i-assess nila yung aking PhD. So nung lumabas guys yung lahat ng result ng NZQA ko, tatlo yun guys. Yun yung pinasa ko for mutual recognition kasi sabi ko pwede pala magturo ang registered teacher sa New Zealand sa Australia na hindi ka na nag-exam ng IELTS na 7788 kasi meron ka ng registration sa New Zealand. So, in that pathway, yung tinatawag na mutual recognition. So, ipapa-mutual recognition mo yung teacher registration mo sa New Zealand sa Australia. So, pipili ka ng state kung saan mo gustong magturo. So, that time, sabi ko nga sa inyo sa part 1 at part 2 ng videos ko, ay pinili ko yung Queensland kasi sila lamang yung tumatanggap ng mga documents offshore. Ngayon guys, nung nag-ayos na ako for my Queensland teacher registration, nagbayad ako guys ng 155.87 Australian dollars. That is for the one-time payment, no? Yan yung registration fee natin. So, nung lumabas na yung mutual recognition natin na, registered teacher na tayo sa Queensland, pwede na tayo magturo. So, ayan guys. So, sa tagal ko guys na nag-aayos ng papel, sabi ng mga ina-applyan ko na mas strong yung papers ng mga nandun na or yung may mga visa na or yung mga papunta na. So, sa case ko na yun, ang meron lamang ako guys, New Zealand teacher registration and Queensland teacher registration. So, yun yung registration para makapagturo ka. The problem is wala tayong visa kaya hindi tayo guys makalipad papunta ng New Zealand and Australia. In that case, kailangan ma-hire ka muna ng school para bigyan ka nila ng working visa. So sa case ko, hindi ako natanggap sa work kasi wala akong visa. So yun yung naging problem sa akin guys. Yes, na-i-interview tayo maraming beses pero guys, ang nagiging rejection kaya hindi sumasampa yung papel natin for the next level ay kasi wala tayong guys visa. And guys, mostly ng mga schools ay meron silang tinatawag na sponsorship, visa sponsorship. Lahat gagastusin nila para mapunta ka sa kanila sa school nila. So which is a huge amount, no? Lalo na kung yung kasabay mong mga nag-a-apply is mga nasa ibang state lamang ng Australia. So yun yung naging problem sa akin na talagang sinabi sa akin nung isa sa mga nag-aayos ng papel ko that time sa education dito guys sa Australia. Tapos nung time na yun sabi ko, so problema yung wala akong visa. So medyo matatagalan. May possibility na ma-hire kayo ng offshore at mabigyan kayo ng working visa. Ang problem ko lang kasi guys na uubusan na ako ng time. Alam nyo yun. Kasi 2023 pa ako guys nag-ayos ng papel and then 2026 na girl. At dito pa rin tayo sa Pinas. So 2026 na, nasa Pinas pa rin tayo from 2023. Tapos, 2026 na. So, yung agony, yung stress ko ng paghihintay is sobrang tagal na. Kaya sabi ko, hindi mo ako tatanggap. Ayun. Kasi wala akong visa. So, yun guys. So, yun, inayos natin. Sabi ko, nag-research ako, pwede pala pasa ng skills assessment muna para magkaroon ka ng visa. So yun guys, diba nga sabi ko sa inyo, registered teacher na tayo ng Australia. So naayos na lahat ng credentials natin, ng papel natin na okay yung lahat ng tinapos natin, no? Tsaka align, pati working experience, lahat okay yan. Ngayon, ipinasa ko siya sa AITSL or yung skills assessment kung talagang pack na pack yung tinapos. Ayan. So, nagbayad ako guys ng tumataginting na 50,126 pesos. Yes. So, medyo maharlika tayo sa part na yan. So, ngayon guys, pagka lumabas na yung skills assessment mo at positive yung result, pwede ka na magpasa ng EOI para sabihin sa Australia na, skilled ako, pwede ako dyan, ganun. So, yun guys. Kaya, hindi ka pwedeng work
or yung pathway kasi guys na inaayos namin is for permanent residency guys. So yung visa 189, 190 at 491. So kailangan ng skills assessment sa mga visa na yon. Kasi hindi siya working visa, hindi siya sponsored visa, ganyan. Yung inayos namin ha, it's all about skills. And then, nung pinasa ko na guys yung result ng AITSL ko sa EOI, walang bayad guys ang EOI. So lahat simula DIY guys, lahat ng pag-aayos ko, wala tayong agency. Lahat ay pure research ng sarili. Yan. Tapos later on, ngayong 2026, nakakapagtanong-tanong na tayo guys sa mga marami nang nakakagawa ng mga ganitong way, ano? Lalo na guys yung sa part ng pag-a-apply ng work. Okay, so after natin guys mag-pass ng EOI, so hintay-hintay tayo girl. So ngayon kapag okay na yung EOI at napansin ng Australia na bonggang-bongga ang iyong papel, pwede ka na nilang bigyan or i-invite for visa. So, yan na yung golden gift, yung visa. So, bale guys, ang nangyari sa amin, ang visa namin ay 491, Skilled Regional Visa. So, punta tayo sa visa payment. So, sabi ni Queensland, oy, bibigyan ka ng visa 491, bet mo ba? Ganun. So, okay, yan, grinab natin yan kasi sobrang higpit na laban guys sa primary offshore. Alam na lahat yan. Sobrang higpit guys sa primary ang laban, lalo na kapag nasa part na ng visa kasi napakadami nag-apply guys ng primary teacher for visa, ganyan. So, nagbayad tayo ng visa fee dahil tatlo kami ay 360,700 pesos. So, binayaran natin yan. So, nung nagbayad na tayo ng visa na, okay, bet namin ng visa 491. So, kailangan natin mag-medical, mag-biometrics. Yan, napaka-importante yan. Bale guys, sa medical, dahil tatlo kami, ay iba-iba yung fee namin kasi iba-iba yung age namin. Yan. Una si Luris dahil toddler pa lang siya. Ang binayaran namin sa medical niya is 4,910 pesos. Tapos si dad, 7,680 pesos. At ako naman ay 7,680 pesos. Once ipasa nyo na yung medical and biometrics nyo for the visa, ay maghihintay na kayo ng result kung okay. Kasi hindi nyo malalaman guys yung result ng medical nyo kung may tama ka ba ganyan. Or kailangan mo pa ba magpa-medical ulit, ganyan. So, hihintayin mo yung result from Australia. Mag-i-email sila guys sa inyo kung okay. So, ang nangyari sa amin guys ay okay naman. No? So, hindi tayo umulit ng medical. Okay yung biometrics natin. And then ngayon guys, meron na tayong visa grant. So, yun guys. So, guys, yung sister-in-law ko, which is yung ate ng husband ko guys, nasa Melbourne sila. So, anong nangyari sa amin guys, from Manila to Melbourne, ay nagbayad kami ng ticket ay 73,480 pesos. That is Cebu Pacific. Tatlo kami sa ticket na yon. Ulitin ko ha, 73,480 pesos guys yung naging ticket namin. And then, so ilang days kami sa Melbourne libot-libot. Ayan. And then, lumipad kami from Melbourne to Queensland. Kasi guys, sa Queensland ako na-hired. Kasi sa Queensland ako nabigyan ng visa, which is the regional 491 visa. And then sa Queensland din tayo registered teacher. So, swak sa banga. So, dito lang tayo talaga pwedeng pumirme. Okay, so from Melbourne to Queensland, ang naging gastos namin sa ticket ay 828 Australian dollars. So, guys, kaya nasa gilid ako. If na-flash ko lang dito, guys, sa gilid yung dito sa kabilang side ko yung mga naging expenses namin. So, ito-total natin yan. Yes, yan yung bonggang-bonggang nagastos natin. So, hindi pa kasama dyan yung mga NBI, yung pagkuha, guys, ng TOR, pagpapanotaryo. Ayan. Grabe girl, magkano naubos natin sa notaryo. Simula pa lang sa pag-aayos ng papel sa New Zealand to Queensland sa lahat guys. So may mga pinapanotaryo tayo dyan. And then, i-post din natin guys yung timeline
namin nung nag-pass kami ng EOI, which is June 10, 2026. After nun guys, nagbukas yung ROI ng Queensland nung September 19, 2025. So nagpasa tayo dyan na, oy, bet na bet ko sa Queensland, ganun. And then from September, na-invite tayo nung December 4, 2025 for Visa 491. And then nung December 7, nagbayad tayo guys ng visa fee. And then nag-biometrics tayo and medical noong January 13, 2026. Kasi guys, nung nagbayad kami ng visa, mag-i-email sila sa'yo. Hindi ka pwedeng pumunta na lang at magpa-biometrics ng gusto mo lang, ganyan. Hindi guys, mag-i-email sila sa inyo na time nyo na for medical and biometrics. So yun, ginawa namin yun noong January 13. And then, from January 13, na visa grant kami nung March 4, 2026. So, from EOI to visa grant, it took us 9 months. 9 months of waiting, of lahat ng proseso. 9 months yung nangyari sa family namin bago kami mapunta dito guys sa Australia. From 2023, yung dream namin na mag-student visa hindi na push kasi iba pala yun nilaan ni Lord sa amin, which is the 491, which is yung direct na pwede ka na mag-work. So siguro nung time nung 2023, if na push yung student visa ko, maliit pa nun yung anak ko, tsaka magiging mahirap. Kasi guys, yung mga nakikita natin ng mga videos na parang ang gaan lang ng mga student visa, guys, sa totoong buhay hindi. Kasi guys, limited yung working rights nila, nag-aaral tapos nag-work, hindi din biro guys yung work dito, talagang pagod kung pagod. Yes, kumikita ka, pero guys, yung pagod talaga ganun na lang din. Kumbaga, equal lang din. Kaya sabi ko, napaka-swerte, although matagal yung nilaban natin. Matagal from 2023. Tapos ngayon 2026 na visa grant na tayo. So, yun ang naging journey namin. So, lagi ko guys inasabi sa sarili ko, sa asawa ko na kung kaya nila, kaya din natin. Lagi kong sinasabi na lalo na nung time na naghihintay na kami, na nako-confuse na kami. So, lahat na ng way ginagawa namin. Kasi alam nyo yung from 2023 to 2026 ka nang nag-aayos, naghihintay, na na-stress na bakit hindi binibigay lahat ng pathway na pinipili mo. Bakit? Parang ano pa yung mali, ano yung kulang, ganyan. Pero lagi kong inaano sa sarili ko na wag mag-stop. Tuloy lang ng tuloy. Tuloy ng apply lang ng apply. Don't lose hope sa pag-a-apply kasi guys, simula nung umpisa pa lang, araw-araw ko nag-a-apply, araw-araw ko gumagawa ng cover letter, nagsasend ng CV sa mga schools, lahat guys, talagang tsatsagain nyo lang, tsaka you need to wait. Sabi ko nga, the right time will come for you. If it's your time, the time is right. Hindi guys, kung para sa'yo. Pero kasi yung katwiran ko dyan, kailangan mo din i-work para maging sa'yo. Kasi hindi naman sasabihin mo lang na ganito, sana ganyan, na ipipray mo ganyan. Syempre kailangan din nagagawan din natin siya guys ng paraan. And then, lagi kong sinasabi sa iba na darating. Basta wag masisiraan ng bait maghintay, mag-asikaso, tsaka ano yung term yung payabungin pa yung sarili. Kung sa tingin nyo mababa yung English score nyo, why not try another exam para pumalo pa siya. Kaya sobrang thankful kami na sa lahat ng pinagdaanan namin ay na-push pa din yung dream for our family to stay and live and work in Australia. And then, sa mga gustong magtanong, ayan, mag-comment lang kayo guys, at kung carry pa natin gawan ng video lahat nung ma-file natin ng mga tanong, ay gagawan din natin ng video yan
na isusunod natin sa mga susunod na panahon. Ayan. Alam nyo guys, natatawa ako kasi nung nasa Philippines ako, lagi akong nanonood ng mga videos. Kahit anong videos ng mga Filipino na nasa Australia na kahit anong work nila, pinanonood ko sila, yung family nila, yung pathway nila, paano ginawa nila. Tapos lagi ako nagtataka na parang, uy, ang tagal na nung upload nila. Bakit ngayon lang yung yung upload nila, ang tagal nung dati na ganyan, ba't hindi na sila nag-upload ganyan. So ngayon ko guys na gets kung bakit ganun yung iba na napapanood ko before nung time na nasa waiting era kami guys. Kasi nung nandito na kaming family guys, dito sa Queensland wala kaming relatives. Wala. Kasi yung sister-in-law ko is nasa Melbourne. Ngayon dito kaming tatlo lang. Wala kaming family. Swerte namin guys, dumating kami dito. Meron kaming friend na sobrang bait. Shout out talaga sa kanilang mag-asawa. Si Ma'am Ellie tsaka si Sir Daryl. Sobrang bait nila. Sila yung unang naging kaibigan namin dito guys sa Queensland. Dito sa place namin kung nasan kami ngayon. And sila talaga sobrang bait nila. Pero ngayon nagkakaroon na tayo ng mga friends sa work, ganyan. Alam nyo guys, na-realize ko na kaya pala ganun na ang tagal-tagal din nag-upload. Kasi guys, yung pagdating pa lang dito, yung lahat ng pag-aayos, yung pag-move in, paghahanap ng bahay, pag-aayos ng mga papel, ganyan lahat, about sa tax, lahat, sa work. Alam niyo yun guys, yung parang hindi ka na maganda ugaga. Ngayon guys, dumating kami dito ay May 8, dumating kami. And ano na ngayon guys, ay July na. So May, June, July. So nakakadalawang buwan na tayo dito guys, Australia. And I must say na worth it talaga lahat ng stress, ng pagod, ng paghihintay. Kaya kayo guys, sa mga nag-aayos, kaya nyo yan. Kung kaya namin, kaya nyo din. Darating din yung time na para sa inyo. Kaya i-push nyo lang talaga guys at check nyo mabuti lahat ng papel nyo. Check nyo lahat kung pwedeng mapataas nyo pa yung points nyo. Do it para yung chances nyo para ma-invite for permanent residency sa mga visa ay ma-push. Kasi guys, lahat talaga ay posible lalo na if you really work hard para sa pangarap at para sa pamilya. Ayan guys. So, yun ang ating words of encouragement. Ayan guys. So ngayon nakakangiti na si Inday no. So dati guys grabe na kanda iyak-iyak na kami sa sa stress ganyan. As in, ang gaan na lang niya ikwento ngayon kasi tapos na kami sa part na yun na alam ko sa inyo na mga nanonood dyan ay may ibang stages kung nasa na kayo sa pag-aayos nyo ng papel. At approve kami na sabi ko nga sa inyo, may way at may pathway na hindi nyo na kailangan mag-student visa kung teacher kayo sa Pilipinas. So may way para makapag-direct na makapag-work kayo, especially kung registered na kayo sa New Zealand. So yun guys, at tandaan nyo kung kaya namin, kaya nyo din. And see you on my next video and God bless. Bye. Mwah.